basahon yung last portion sa ka-press kanino. Sa para po sa last portion, pakita si Kristo sa iyang pagkailipuma. Amen. Amen. Nakita si Kristo sa iyang pagkailipuma. Prinsipyo sa pagsanyaw sa Evangelyo, pareho ay punta sa maayo-ayo ng pagkaligya. Nakakita kita magiging sa aking ipadaya sa uban ni nagkailangan sa gustong kahanas at pamaligyan. Walay uban ang pagkabiliro ni Ginoong Jesus at ang sagad na ilipaiko ang pagpakita nato kaniya. Dahil di kita makamahong makita sa kamay-humaw na Ginoong Jesus sa gustong pagpakita. Isod ang kabuo niya ang managinaw sa pagsangyaw nato sa Evangelyo. Kung gusto ang pagpakita nato niya, matuupan ang uban sa iyang pagkabiliro, kung kaya tayo magkakamot sila niya. Hinging pagkamot, nila mabubuhat sa sulod nila, magpalikong magpausa nila ni Ginoong Jesus. Magpalikong magpausa na matay ka sa kasubuan, mabuhay nato sa Diyos. And so, ang tigsamyaw o mga magsasangyaw sa Ebanghelyo mga igsoon. Kaya nakadawata sa Ebanghelyo sa Diyos. And so, niya, aron mahimot ang mayong magsasangyaw, atong kuhaon ng prinsipyo sa pagka-salesman ng ahente. Mo-present o baligya, naka-appreciate ko kasi mong ibaligya. And so, itong namaligya ko, bay kami sa kanang supplements para makaanak. O, hindi sila mamaligya itong nagagara. At ito is lang brother. So, dayon ikaw mismo ang nabaligya ko na yanak. Payo sila na maayo ni pero huwag ka ni anak. Pagka pagkataon mo sa kuwan, Pulango, hindi sila na kanakanong balat para maka-anak. Hindi kasi si Brother Rich Marco, mapoy anak pa yun. I don't think we got to anak. So, ang atong item na gi-present, gi-preach, mao si Kristo nga hinugmao mga igsoon. Pero inanta na ang atong pagpadayan, atong pag-present kang Kristo, kinahanglan ay ego, bilin, naka-appreciate ka, nakadaig ka, nakatamod ka sa iyang pagkabilingon mga igsoon. So sa basahon sa Galacia, sulat ni Paul ang iyang sulat nito sa Galacia sa background na ang mga igsoon sa Galacia mius-os gikan sa grasya ngadto sa kasuguan. Ako nagikan sila sa kasuguan niya nakadawat sa Ebanghelyo sa grasya. Akayon tang mabuhi diya sa grasya. Magpahimulos kang Kristo nga grasya. Pero kay giatuan mo po sa mga devoted sa Judaism, mao nga niusos ang ilang pagtuo, nibalik ang uban ngadto sa kasuguan. Then sa Galacia 1, sultihan sila ni Paul na kung kasuguan, labaw ko sa kasuguan. Natuna ko sa kasuguan. Devoted siya sa kasuguan. Nag-advance ko siya sa kasuguan. Dahil sa tradition, wala siya mawahid. Serious. Pero iyan ang ibiyaan. Iyan ang divine law kaya nakakita siya sa labaw ng pagkabiliro ni Kristo. Kung sa
kusganon siya mo preach. Kaya iyang na sinabihan, unsa ang kasubuan, unsa si Kristo. Si Kristo labaw kaayo kaysa kasubuan. Maayo kayo kasubuan, kaya it will lead people na mamamayo tao. Pero si Kristo labaw pagyud sa kasubuan. Kaya ang kasubuan maghimo ra magyapong daang kabuhatan. Pero si Kristo maghimo man atong bagong kabuhatan. O nga aron igo tang doon kay igo nga kasinatian kang Kristo o sa iglesia kalawas ni Kristo kinahanglan ka adequate experience and understanding of all that is conveyed to us in the epistle of Paul to the Galatians. Kinahanglan ko tayo igo nga kasinatian, igo nga pagsabot sa sulat ni Pablo ngadto sa Galacia. Sa Ebanghelyo nga sangyaw ni Pablo, ingon siya nga dili to gikan sa tao, dili tinudlo sa tao, kundi pinadayag sa Dios. Men lahi ang pagtudlo sa tao, dili sa doktrina, kundi gikan sa pinadayag sa Dios. Nadawat yun niya gikan sa Dios mga igsoon. So when we preach the gospel, buhi ang iyang pagsangyaw kay doon na siya kahaya gikan sa Dios. Men, so ang sanang revelation to pinadayag is light plus sight equals revelation. Doon na siya kahaya, doon na siya nadawat, o tininga nadawat yang pinadayag mo'y na danin niya, na-appreciate niya unsa si Kristo kandi sa kasubuan. Then the Lord naghimo lang sa tao nga maayo diya ang kabuhatan sa tanang gospel. Naghimo sa tao nga mahimong bagong kabuhatan diya sa pagkabanaw. Yang pamatigayon sa Diyos is not with men in the old creation, but with men in the new creation through the resurrection of Christ. And so ang pamatigayon sa Diyos may iso dili sa daang kabuhatan kundi diha sa bagong kabuhatan. And sa Galacia 1:15 at 16 ninyo siya nga it pleased God, nahimot ang Diyos, to reveal His Son in me, that I might announce Him as the gospel among the Gentiles. So ang iyang pag-announce, pag-preach, iyang i-preach ang anak sa Diyos, si Ginoong Jesus, nga kanhi iyang gilutos, kanhi iyang kaya wa siya ganahin. Aning Jesus wa siya ganahin. Iyan ang persecute. Iyan ang mga nagkawa kani apela sa Stephen patay. So wa siya ganahin ni Camilo. Pero one day he received revelation. Amen. Siya nga it pleased God bisan pa sa iyang kahimtang nahimuot pagyapon ng Diyos to reveal His Son. Kanang dunay kaya mapadayan ang Diyos diyan niya. O tungod nini nang iyan ga-announce niya, iyan sangyaw ini Diyos nga napadayag diha mga igsoon. And so ang ato diay nga pagsangyaw base sa pinadayag. Base sa pinadayag sa Diyos. So God's heart desires to reveal His Son in us that we may know Him, receive Him as our life, and become the sons of God. The Son of the living God is far superior than in tradition. Paul did not preach law, but announced Christ as God as the gospel. Men, so alangin na ito makita na si Paul wala magsangyaw sa kasubuan, kundi si Kristo na iyang isangyaw mo Ebanghelyo mga igsoon. So ang atong pagsangyaw dili kalabot sa tradition, dili kalabot sa human perfection, kundi concerning the person of Christ. Then na atong na-appreciate, na atong nahigugma mga igsoon. And then sa epistle po sa Galatians, yang ipakita ang complete revelation of the reality of the gospel. Men, so
complete revelation. Hingpit na pinaliyag sa realidad sa Ebanghelyo. The word reality is something different. Doon ay bilang ang sulod sa Ebanghelyo. Mao'y naaniining masahon sa Ebanghelyo. Galacia may sunod. Actually, ang chapter 9, message 9, is a continuation of message 8, Duakas Pito. Ang iskutan, ang una sa message 8 is about the truth of the gospel. So, ang kamatuoran sa Ebanghelyo, o ang giining sa chapter 9, may tungod sa Panginoon na dili na sa chapter 8 is the aspects of the truth of the gospel. Dahil aning ang message, ang katagag gibugaton mao ang atong organic union diha sa atong Ginoo mga igsoon. Amen. So praise the Lord. So duha day kaspito ang kamatuoran nga giskutan sa Galacia. On one side, namatay ta diha kang Kristo. On the other side, nadugtong ta, nabuhi na ta diha kang Kristo. Amen. So, ang unang aspect sa truth of the gospel, nag-isgoto dito nga, ingon siya sa Galatia 2:16, man cannot be justified by works of law. Dili ang fully man, ang hulog na tao dili mamatarong pinagi sa kasuguan. But on the contrary, we are justified by faith in Christ. And so sa nakakamaturan nga isa kung saon ang hulog na tao dili mamatarong pinagi sa kasuguan. Kung dili, ingon si Paul, mamatarong ng ta pinagi sa pagtuo. So, kung tungod kay yan pasabot sa mga taga-Galatians nga naabot na ninyo ang pagtuo, nadawat na ninyo ang pagtuo. Kung sabihin na mo ngay may lalong pas kasuguan, ipagawas tas kasuguan. Na ang kasuguan is just like a child conductor, kada ang tig-away, nagtulto lang. Gangiya. Pero ang naggigiya, niabot na ta sa atong gigiyahan, so mula ito ako natagal pagtagal. Yeah? So mula atong ikuhan. Then, faith in Christ denotes an organic union through our believing. So ang pagtuloy mga igsoon, mo ay atong pagkadugtong diha kang Kristo pinagis pagtuo. So makapanahon ng sangyaw dito sa Ebanghelyo, we must impress that those who hear us with the living person of the Son of God, karang i-impress, karang madaling, danihon. Tagaan sila karang kung sangyaw ta sa Ebanghelyo, di lang iko nga magsaysay ta sa verse to verse about the creation, about history. We must impress them with the living person of the Son of God. Nung mag-preach dahil ako, kasi mga preach kini buhing persona. Yan sa si Paul, sa diyan nag-preach siya na nag-sulti siya, yan sa mga sinulat. Wala siya mag-present in a doctrinal way, but in an experiential way. Base sa iyang kasinatihan. And so, munang habog, bugat ang iyang pag-present sa Ebanghelyo kay siya mismo ang nakasinati, nakadawat sa kahayag, nakasinati, o nakaila sa pagkabililo ni Kristo mga igsoon. Then we need to present Christ as the most precious one to the people. And so the more we describe Him and speak of His preciousness, the more something will be infused into the being of the listeners. So sa pagsangyaw natin sa Ebanghelyo, the more we describe Him, ato lang i-describe kini Kristo, atong nakita, atong nailhan, atong nadawat, atong napahimoslan.
ma-infuse nila sa uban o kini mo'y mag-adat pag-imog nila muto ni Kristo nga atong i-present mga igsoon. Then, kini nga infusion, kini kuno mapagpadaya, pagpa-ambit, mahimong pagto ngadto nila, and this faith will cause them to respond to our preaching. So, anong dawat sila kay na paambit na patuhog nato kanila ang pagkabiliro ni Kristo mga igsoon. Their appreciation of the person we present to them is their faith in Christ. Faith is Christ pressed into us to become our capacity to believe through our appreciation of Him. So, midawat na nato si Kristo kay na-presenta niya mga igsoon. That is faith. Manang pagko na giinan niya sa Galatians 2:20 na I am crucified with Christ, and it is no longer I who live, and the life, yung siya nilon, and the life that I live in faith. I live in faith. Nabuhi na siya diha sa pagtuo mga igsoon. And before we believe in Christ, there was a great separation between us and Christ. Kaya ito, ako ra ako. Kristo ra si Kristo po siya bulag. Pero karon, man kami to, nadali ni Kristo. Si Kristo o kita na usa na mga igsoon. In Galatians 2:9-10, niingon si Paul nga namatay ka diha sa kasuguan. Yung siya sa Cebuano niyo siya nga I died to the law. Amen. 2:9 siya kay pinaagi sa kasuguan, namatay ko sa kasuguan aron mabuhi ko ngadto sa Dios. Amen. Ang pagka-ason umanday ta madugtong bali presto top class, we are the saints that we were dead to the world, to sin, to the self, and all obligations to the law. Ano sa lang ta makaambong namatay ka sa kasuguan, sa kalibutan, sa sala, sa kalingon, and to all obligations to the law, kanarang nadugtong ka diha kang Kristo. And at the same time, we are conscious of the fact that we were alive to that. So, may mo tang conscious na ay nadasig kung nabuhi ko karon diha sa Ginoo. Kana nga pagkadasig sa on-site ko na doon na po'y pagputol diha sa kasuguan. And so, we are limited, we are restricted ngadto na sa kasuguan, sa kalibutan, sa self, because nabuhi ka, doon natin pagkaampo, doon natin pagbati na nabuhi ka ngadto sa Diyos. Sa Galatians 2:20, man having Christ living in Him, doon na natin kinabuhi ni Kristo nga naa sa akong sulod. Wala po namatay sa kasuguan, wala po nabuhi sa Ginoo. Apart from the organic union with Christ, we cannot live to God. On the contrary, we are alive to many things other than God. So, kung wala na tayo enjoyment, wala tayo ampo-ampo, wala na tayo mugahin o panahon sa Ginoo, munang sa akong morning revival sa 1 Timothy 1:14, the grace of God superabounded in faith and love in Christ Jesus. Doon ay duha, naka-superabounded sa grasya. Faith and love in Christ Jesus. Ingon si Brother Lee, it's not enough that we believe. Di lang igo ang muto. Kundi may gugma pagyod sa Ginoo. And sa kabahin, mito natas atong Ginoo. Pero sa kabahin, tinanglan may gugma pagitasan. Kaya nga naman, aron ma-enjoy nato ang Ginoo o madugtong kita niya organika mo. Amen. So, sa basahon sa John gani chapter 1 ato sa 14, iskutan niya ang pagtuo na pagtuo dahil mo na ipagdawat.
Pero ang pag-enjoy sa atong nadawa, mao ang pag-igugma mga igsoon. Now, how much we enjoy Him is how mausa ang atong pag-igugma niya. Unya, sa John chapter 21, wala na mong mingon atong Ginoo nga, John, do you believe me? Peter, do you believe me? Yun siya, Peter, do you love me more than this? So, love, di lang pagtuo ato yang ikinaka nato may gugma pagitan niya mga igsoon. Kaya ang pagigugma mo rin ay palagyanan na labitan niyang masumpay, madugtong, tumutubo mga igsoon. Then we experience cutting. Kung organic tanga na dugtong at kang Kristo. Sa iyang kamatayon, our whole life is cut off. Pero sa iyang pagkabanhaw, nadugtong kaniya alang sa pagtubo. Then, the experience of the death of Christ causes us to die to the law, whereas resurrection enables us to live to God. And so, tulad ng pag sinabi sa kamatayon ni Kristo, maway palagyanan na matapos tayo sa kasuguan. Now, if we see this vision of the organic union of our living will be changed. So, ato din pag tinabuhi, mausap, nagagad sa atong pagkakita o pag sinabi sa atong pagkadugtong diya sa kang Kristo mga igsoon. And in Galatians 2:20, we see that we have been crucified with Christ. Christ lives in us, and that the life that we now live in the flesh, we live in the faith of the Son of God, who loved us and gave Himself for us. And in a verse, specific na gingon ni Paul, nga ingon siya nga, I live in the life that live in the flesh, that we live in the faith of the Son of God who love us. Kaya pang isumpayan nga nahigugma nato o gihatag iyang pagalingon nato. Then ingon siya nga, if we do not have any consciousness of Christ's love for us, we shall not be able to have faith in Him. Dili daw ka makahimo pagtuon niya kung wala tayong consciousness, wala tayong bakit? Wala pagkaampo sa iyang gumamay. Mo sabi specific sa iyang gospel. Sa Galatians 2:20 nga nituo siya sa anak sa Diyos nga nahigugma nako. Amen. So, ang ato rang pagdawat sa iyang gugma, mao'y palagyan, mao'y damdaman sa pagtuo nga ito kanina. Living faith comes from our sense of His love. And the faith that we believe in Him is related to our appreciation of His loveliness. May praise the Lord. Ang pagtuwa nga nato, may kalabutan ba sa atong pag-appreciate sa iyang pagkainigugmaon mga igsoon. So that's what, muna iyang word ni Paul sa Galatians 2:20. Nabuhi siya sa kinabuhi sa anak sa Diyos, diya sa pagtuo nga nahigugma. Ayan. Kanang gugma, diya siya. Gataga niya pagtaga. Ngayon, kining paggugma nga, kining siya na-impress. Nga kining Jesus, nga yan nilutos. Nga kining Jesus, nga wanya tagda, nahigugma pa na ako. Ayan. Praise the Lord. So, salamat sa Ginoo nga labi ka kung may gugma, labi na ta sa may gawa sa Ginoo, labi sa ta may gawa sa kasuguan. Ano man, the law condemns, the law requires, but love in us grace that supply mga igsoon. Sa law, ang gatong doon na tayo dagang law, katong dili mo makasakat sa atong law nga gisunod, kasagraan i-condemn. Ngayon ang mga idaran
nga idaran, mo na ibaton, mingon ko itong younger ones nga, dapat kinig yun. Dapat mo sayog yun. Dapat maog yun. That is your law. Ang isa po, kung sa dili mag-abot, kung sa katong lain-lain nga law, kung di mo sakat sa law, ay ang gusto, katong mag-condemn. Pero the more we love the Lord, mawala atong pag-condemn. Ano ang sound ay may son? Yan, muliso dias Ginoo. Yan, ang pagliso dias Ginoo, magtagal na to, nga mahigugma ta sa mga igsoon. Then the more we love the Lord, the more love na ma-infuse din nato. Mawala ka sa ma-release ta sa obligation sa law, kundi atong pagtagal. Dato na to, ang upan, makakita sa pattern. Dato na nga, in life, pag-presenta to, diya sa kinabuhi, diya sa gugma, then this will makahatod na nga sa pagtukod sa kinabuhi mo. So, salamat sa Ginoo nga ang kasubuan mahimong in-effect. Wala siya kung nata sa Ginoo, pero kung nakatong sa Galatians, katong nagbalik, ingnanis na ni Paul nga, you are fruit to nothing, mga tumus, pagkawala, kung balik kas kasubuan, turn, dadulon ta diha sa atong nasagol nga Espiritu. Amen. So, dayon, ingon si Brother Lee, it is easy to proclaim in a doctrinal way that we died to law and that we are now living to God. Sayon kung kayo pag-proclaim na namatay na tas kasubuan pero nabuhay o karon nabuhay na talaga sa Diyos. Pero sa atong practical experience, lahi. We may die to certain things and we may not be living to God. Therefore, we need to turn to the Lord and receive more infusion from Him. Amen. So, siyang ginoo nga. Muliso inuntas Ginoo. Mudawat sa iyang pagpatuhop din nato. Ang resulta niya, greater love and appreciation for Him. Doon na tayo madawat na labaw na gugma o pagtamungod nga ito sa Diyos, sa Ginoo mo isa. Magligo niya sa pagpako, which will then operate us to strengthen our union with Christ. As our organic union with Him is strengthened, we shall experience more cutting. Right? So, more of the self, more of our lows, maputol, by more infusion. Ang sulba na ay infusion of Christ, hindi nato mga igsoon. And if we all have this experience, in the meeting we shall no longer be conscious of difference between the young and the old ones. Muna, sa meeting ko, sa stable meeting, sa prayer meeting, ang mga una nagpanagpig sa imo nagsulti, katubang mga idaran, katubang dasig-dasig. Pero na-infuse ang Kristo din nato. Na-appreciate nato si Kristo din, we can speak Christ. Man, kung sa'y atong nakita, nadanig ang Kristo, di na ta magtagalog kit sa'y idaran o kit sa'y bata noon. Insay dasig kung si Didi dasig, kung sa'y naan ako ihatag mga igsoon. Di na magtulod-tulod sa prayer. Di na magbulak kung sa'yo na mo pray. Ayan, na-appreciate pa kang Kristo mga igsoon. Kung wala pa, let us go into the Lord and receive more infusion from Him. Then, in the meetings,
siyang function, not conscious of our age, but in the organic union in which we are truly dead to law and living to God. And praise the Lord. Basta nadasig na. And it's good me nga sa orang 150, more than 100 attendance. Unya, dugay ang mo speak, dugay mo prophesy sa prophesying meetings. Daghan ka, dugay pa mo sulti, unya pag yung hapit na mamuhan, gamay na lang kasulti. Na-appreciate pa natos Kristo may son. Na-infuse pa si Kristo din natin. Lord Jesus, let us turn to the Lord and be infused by Him. Aron, labi nga ma-infuse siya din nato. Doon na kita katapos, kahimuan sa pag-function diya sa panagkatipon. Amen. Diingan tayo rin, if we condemn others, we are deficient in our love for the Lord. So, amen. So, dili na angay na atong ingon paano nga anong wala noon mulisod kang tanang diya sa Ginoo nga Hesus. Ug sunod tatas ugpas Ginoo nga musugot niya sa iyang papaki sa pag-function aron ma-express kita itong nag-present kang Kristo di lang sa natos mga unbelievers kundi sa mga believers diyas panagkakito kita itong tag-supply kita itong nag-present kang Kristo unsa siya nga atong napahimuslan unsa siya nga atong nakita mga isunod unsa man yung atong Kristo bililhon o dili bililhon. Amen. So bililhon pa niya kasuguan top na ang kasuguan pero bililhon describe the quote far superior layo ra kayo ang kasuguan. So we must love this person. If our appreciation of the Lord is adequate, the operating faith will work to strengthen our union with Christ, and we shall experience prophetic. In reality, we shall have no law. We shall truly be dead to law and alive to God. And so, salamat sa Ginoo. Ang pagpaamit ni Paul sa Galatians, dili siya doctrinal but living and experiential. Ako yung organic siya na pagkadugtong natos Ginoo hatagan atong pagkagat. Atong pagkadugtong niya sa tanang panahon. And we must admit na kung di ka madugtong layo po, kulang po tagayo ng igsoon. So what is our deficiencies? Ang sa atong sa panagkatigo o sa atong pagpanakaw, sa paghayo, pagkabisita, sa ikulang is our infusion. Ang pagpatuhok ay kung equip ka, well, nangin tayo function, nangin tayo ika-minister ka po sa and so, anong si Paul nag-minister, doon na siya habog na pag-minister ka Kristo kaya na-appreciate niya, nakita niya ang pagkabililo ni Kristo mga ito. Then, sa last part na amen. So, man siguro ni nakita atong naratagan ang atong pag-ibugaton ang experience o appreciation sa loveliness and preciousness of our Lord Jesus. If you want to experience being died to the Lord, anhin kita, una na itong tatlo ng atong enjoyment of the process driving God, sa atong pagsinati, o ang
atong pagsinabi nagdag-agad sa atong pag-appreciate sa iyang pagkahinugma. Tinuod ang maigsoon kung wala nato siya na-appreciate, mapailo nato si Kristo sa gamay na kahimutan. Masuko ta sa gamay na butang kay wala nato magbayad, matagig bili ang iyang ibugaton. Mo insist ta sa gamay na butang, pero dako pa unta kay si Kristo ang iyang pagkabilalo. Mao nga nag-agad sa atong appreciation ang sa iyang loveliness ang atong pagsinabi niya mga igsoon. The more we see Him as precious to us, the more we love Him, the more we die to all obligations, to all connections, to all the problems, to all the self, word, sin, including all obligations of the Lord. May experience na nato kung na-appreciate nato ang kabilin ni Kristo mga igsoon.